Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 2 ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:36 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa nangyayari sa mga Duterte o mga Duterte supporters. Ang title ko po ngayon ay My Advice to Duterte Supporters, o ano yung maipapayo ko. Ang payo ko po sa kanila ay magsisi na. Opo, repent. Yan po ano. Ang title ko nga ay My Advice to Duterte Supporters. Ngayon, kung napapansin po natin, itong mga pangyayari ay hindi na po hindi na po gawa ng tao. Opo. Ito ay, kung ayaw nilang maniwala sa Diyos, ay sige, sabihin na lang natin na kapalaran o nature. Kung ayaw nilang maniwala sa kapangyarihan ng Diyos, nature na lang. Bumabalik na yung, o nilalabanan sila ng nature. Ayan po ano. Ngayon ay isa-isahin po natin para maniwala kayo na dapat ay magsisi na. Opo. Ito po ano, si Pulong ay lumabas na ng bansa. At habang nasa labas siya, ay humiling siya sa Kongreso na siya ay pupuntahan niya yung 17 ata na bansa. Ay actually hindi permit yan kasi nasa labas na siya Ang paghingi po ng permit ay yung hindi ka pa lumalabas, ay nasa labas na siya Parang ini-inform lang niya ang Kongreso na siya ay pupunta sa ganitong mga bansa. Pero marami ang naghihinala at ako po ay kasama na dyan. At kanina nga, napakinggan ko yung for the first time, tinalakay ni Insurrecto, ni Bunyog Pagkakaisa. Yun din ang hinala niya malamang ay inaayos na yung mga pera. Kasi nga may 51 billion po na hindi ma-account Ay saan niya dadalhin yan? Alangan naman sa Pilipinas niya yan ilalagak. Ay kung tumagilid nga sila o tumatagilid na sila, ay malamang nasa nasa ibang bansa na yan. Pero wala din magagawa yan. Ang ibig ko pong sabihin ay, pag sinabi ng Diyos na the wealth of the wicked is stored up for the righteous, ay ganun ang mangyayari dyan. The wealth of the wicked is stored up. Parang iniipon mo lang para sa mga righteous. Yan po ang nakikita ko dyan. Punta naman tayo dito kay Sara Duterte. Si Sara Duterte ay huwag nating kalimutan, naka-impeach po yan sa lower house. Opo. At palagay ko hindi na makarecover yan. Lalo na kung ang resulta ng eleksyon ay walang lalabas doon sa PDP. Yung padapa na kinuha nila o inagaw nila kay Coco Pimentel.
palagay ko walang lalabas doon. Aywan ko lang kung si Bungo. Kasi number 1, number 2 ata si Bungo sa survey. Pero alam nyo naman mga kababayan, hindi naman ako naniniwala dyan sa survey. Opo. Mahirap, hanggang ngayon, mahirap kung paniwalaan. Pero kung iboto siya ng mga tao, kung iboto si Bungo ng mga tao, ay yung talagang tunay na halalan, yung hindi dinadaya. Kasi nga, yung dalawang eleksyon natin, puro daya po yan eh. Kung hindi talaga dadayain at manalo si Bungo, ay question mark yan sa pagkatao ng mga Pilipino. Opo. Bakit ka bubuto ng ganyan na siya ay naglilingkod lang sa kay Duterte? Hindi ba? Bakit mo ibubuto yan? Hindi naman naging mayor, hindi naman naging congressman, hindi naman naging governor. Bigla na lang naging senador. Doubt ako dyan. Opo, napakalaking doubt yan. Dito nga sa amin sa Zambales ay dyan sa Olongapo ay si Dick Gordon ay kilala yan, pero nahihirapan din na pumasok sa sa pagkasenador. Nahihirapan din po. Ay yan pa, hindi naman naging mayor yan. Ay si Dick Gordon naging mayor, naging SBMA chairman. At kilala po yan kasi halos 3 probinsya po yan eh. Olongapo, yang Olongapo ay nakakuan yan sa pagitan ng Zambales at saka Bataan. At kung minsan ay kasi itong Lubao, malapit din yan eh. Pati mga Pampanga ay dyan din nagtatrabaho. Opo, kaya kilalang kilala yan. Pero nahihirapan pa rin maging senador. Opo. Ngayon ay kaya nga iniisip ko dito kay Sara, hindi na rin babalik ito ng Pilipinas. Opo, yan po ang forecast ko dyan, hindi na rin babalik. Kung ang mga kayamanan nila ay nasa abroad na, hindi na rin babalik yan. Katulad ni Pulong, hindi na rin babalik yan, palagay ko. Kasi ay maliit lang yung kung congressman man siya o ito si Sara ay vice president, kung wala namang power o yan nga inuusig na siya at depende pa yan kung anong ang magiging resulta ng eleksyon. Kung manalo yung mga oposisyon o kaya ay masiro yung PDP, ay saglit lang i-impeach yan o ang verdict ay guilty verdict. Kaya wala na yan. Opo. Ngayon, ito naman si Rocky ay nagtatago na rin. Hindi ba? Sinabi niya na yung kayamanan niya ay nanggaling sa pinagbintahan ng mga ari-arian ng pamilya nila. Ay kinukuha lang yung resibo. Kinukuha lang yung dokumento na talagang nagbinta sila ng ganong panahon, ng ganong kalaking halaga, ay ayaw niya namang ibigay. Kaya nagtatago na siya. Ay hindi na rin babalik yan. Opo. Kasi yung request sa kanya na siya ang nagsabi. Siya naman ang nagkwento ay palagay ko hindi niya ma-produce Palagay ko lang yung mga kayamanan niya ay galing lang yan sa mga illegal. Opo. Ngayon, itong si Robin Hood Padilla ay yung huling balita ay dismayado na siya at naguguluhan na rin. At yung kahuli-hulihan kahapon, pinakinggan ko yung sino ba yung vlogger na si
Batang 2H, Batang Manila 2H, ay hindi na raw kakandidato si Ruben. Ay nag-comment ako doon, ay 2028 pala magkako yan eh. Anything can happen. O baka kako, sinasabi lang yan ni Ruben kasi nga yun ang gustong marinig ng mga tao. Kasi ang mga tao nagrereklamo na rin bakit natin binabayaran yan si Ruben ng malaking sweldo na wala namang ginagawa yan dyan. Yan ang ayun lang kako dinaya lang yung eleksyon di ba? O ginawa pa siyang number 1 ay magbilang lang o magbasa ayaw pa, hindi ba? Nung tinanong niya si Risa Ontiveros, hindi ba? O ilan daw ang boto para yung contempt ni Kibuloy ay matanggal. O tinanong pa niya, ay bakit hindi siya magbasa? Hindi ba? Magbasa ka namang Ruben. Ay ang laki ng pasahod sa iyo Tamad kang magbasa, hindi ba? O ilan daw ang boto para mabaliwala yung contempt ni Kibuloy. O ay magbasa ka Ruben. Ay ang dali namang basahin yan. Ilan kung 13 ang members, 7 ata O para i-repeal yung kasi tatatlo lang ang nagsaad ng contempt Ang pagkaintindi ko ngayon, gusto nilang i-repeal. Ay wala talaga ito si Ruben. Ngayon ay hindi na raw siya tatakbo ng sa 2028. Solved na raw siya. Kontento na siya. Ay talagang ganun Unang-una, wala ka namang ginagawa dyan sa Senado po Ayan, nakakatanggap ka ng sweldo. Pero nga ay pabigat po yan sa tax ng bayan. Opo. At ang isa pa dyan, kung may sigalot patungkol dyan sa West Philippine Sea, wala naman siyang alam Kaya paano niyang ipagtatanggol ang ating bayan? Wala Kaya dapat hindi ibuto yung mga ganyan, mga artista o mga artistahin o dinadaan na lang sa mga purma. Hindi ba? Purma nga yan Artista nga purma. Puro purma. Walang sustansya o walang substance. Wala po. Yung mga pinagsasabi nila ay walang meaning. Opo. Puro patutsada. Opo. Na kung minsan ay yan ang gustong-gusto ng mga tao kasi maaanghang po ang mga patutsada hindi ba? Pero walang meaning. Pag-aralan nyo po yung mga salita, hindi ba? Katulad yan ngayon, sabi niya, hihinto na raw siya. Ay ang layo pa kako ng 2028. At baka nga, yan ang gustong marinig ng mga tao nahihinto na siya. Kaya yun ang sinasabi niya. Itching ear nga Itching ear ang mga tao. What the people want to hear. Ganun naman ang mga politiko Hindi ba? Ganun pa ang mga politiko. What the people want to hear, they will say. Because nga ay ang mga tao, the people have itching ear. Di ba? Si Duterte, sabi niya, tatapusin niya ang droga sa 6 na buwan. Tatapusin niya ang korupsyon sa 6 na buwan. Ayun ang gustong marinig ng mga tao, yun ang sinasabi niya. Itching ear nga Ingat po tayo dyan sa itching ear. Ito naman si Bato de la Rosa ay ready raw siya magtago kung kailangan. Hindi nga natin alam kung ano na talaga ang balak nito kung magtatago o tatakas din o manlalaban siya Pero ganun na rin yan. Ang palagay ko siya ang susunod na huhulihin Opo. Yan si Bato de la Rosa. At ito naman si Bungo ay
parang kwan na ito, parang napilayan na siya. Opo. Kasi nga wala na yung kwan yung pinaka-pinuno nila si Duterte. Creation lang kasi ito ni Duterte Creation. Kasi nga nung 2019, pinatay po nila ang transparency server ng 7 oras. Ay simple, kaya nilang baguhin ang resulta ng eleksyon. Patay po At walang nakikita, pati nga yung sa Comelec server hindi natin nakikita yun Inilabas lang nila nung 75% na ang nabibilang. Ayun, number 5 na ata si Bongo o number 4. Si Bato de la Rosa, ganun din. Si Amy Marcos, ganun din. Pasok na sila. Hindi na sila matanggal doon, hindi ba? Kasi 75% ang boto na nabibilang sige, hayaan na natin. 6 na taon sila. Ngayon magtatapos na. 2025, di ba? Ganun lang po tiyagaan lang po yan. Patient, hindi ba? Patience, hindi ba? Is a virtue. Hindi ba? Nasa Biblia po yan. At ang ating pong Panginoon ay long-suffering. Opo. Hinahayaan lang niya yan. Long-suffering nga mapasinsya po ang ating Panginoon, nakasulat, mapasinsya siya kasi nga ayaw niya na lahat ng tao o kahit na isang tao ay mabulid sa impyerno. Ayaw niya. Gusto niya magsisi. Kaya nga po yan ang topic ko ngayon magsisi na habang may panahon pa. Opo. Pagsisihan na yung mga nagawa na kasalanan. Ayan po pero bago ko po ibigay yung Bible verse, ay hayaan nyo muna na pasalamatan Salamat po sa inyong lahat itong mga sumusubaybay sa atin ay pasalamatan po natin sila. Salamat po sa inyong lahat. Si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ebi Compio, Joey Valenzuela. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dungsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Nurmi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Gued, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Ili Kasli, Maria Sribira, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Muo Briak, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divino Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Demjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo. Ano po ang maipapayo ko sa kanila? Repent
Opo, repent po habang may panahon pa. At inisa-isa ko na kanina yung mga nangyayari sa kanila sa ngayon para silang tinatagpas. Parang sangayan na pinuputol yung sanga. Ang description dyan at isa-isa sila nahuhulog. Ayan po ano. Ito po ang mababasa natin sa Proverbs 1 verse 23 hanggang 29. Bihira ko pong gamitin ito. Bihira. Pero very effective po ito. Patungkol nga dyan sa mga nagkakaroon ng problema. Opo. Na ganyan na para bang tinatagpas sila eh. Opo. Repent at may rebuke. Sabi po ng Panginoon, then I will pour out my thoughts to you. I will make known to you my teachings. Ayan po ang sabi ng Panginoon. But since you refuse to listen when I call, and no one pays attention when I stretch out my hand, since you disregard all my advice and do not accept my rebuke, I, in turn, will laugh when disaster strikes you. I will mock when calamity overtakes you. When calamity overtakes you like a storm, when disaster sweep over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you, then they will call to me, but I will not answer. They will look for me, but will not find me, since they hated knowledge and did not choose to fear the Lord. Ayan po ang nakasulat. Hindi ba? Ulitin po natin. Repent at my rebuke. Then I will pour out my thoughts to you. I will make known to you my teachings. But since you refuse to listen when I call, and no one pays attention when I stretch out my hand, since you disregard all my advice and do not accept my rebuke, I in turn will laugh when disaster strikes you. I will mock when calamity overtakes you. When calamity overtakes you like a storm, when disaster sweep over you like a whirlwind, parang ipu-ipu ito whirlwind When distress and trouble overwhelm you, then they will call to me, but I will not answer. They will look for me, but will not find me, since they hated knowledge. Ayan po, no? They hated knowledge and did not choose to fear the Lord. Alalahanin po natin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nakasulat po yan. Kaya kung wala po tayong takot sa Panginoon, ay wala tayong wisdom. Ayan po ang nangyayari dyan sa kanila. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero yan pong fear, napapalitan po yan ng pagmamahal. Opo, kasi yung fear kasi yan hindi yan talaga sa umpisa lang yan. Kasi nga kagilagilalas ang kuwan ng Panginoon ang yung righteousness niya. Opo, yung justice niya, kagilagilalas po yan. Hindi niya hahayaan na hindi justified. Kaya doon ka matatakot at saka siya ay banal. Doon ka matatakot. At siya pa ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi po tao. Ang akala lang po ng tao dahil presidente siya ang pinakamakapangyarihan. Pero hindi po Diyos pa rin po Kaya ganyan.
wala silang takot sa Panginoon. Minumura nga at pumapalakpak pa yung iba Ito pang sasabihin ko sa inyo, yung mga pumapalakpak noon, yung mga aywan ko lang kung binabayaran yon yung mga sumusuporta sa kanya, delikado rin po kayo. Kasi nga ay justified po ang Panginoon God is the God of justice. Opo. Kasama kayo dyan. Maaring magkasakit kayo, maaring malugi kayo, maaring madisgrasya kayo. Ang dami pong paraan yan Kasi nga, sinusuportahan nyo yung ganon, yung pagmumura. Hindi ba? Ano po ang topic ko ng isang araw? I am the Lord, says the Lord. I am the Lord, that is my name, and I will not give my honor to others. Yan po ang sinabi ng Panginoon. I will not give my glory to others or to anyone else. Hindi ba? I will not give my honor, sabi niya. Ayan na nga, hindi ba? Minura ay pagbabayaran yan. Pero nga ay habang may panahon, habang may kaunting panahon pa, magsisi na. Opo. Isaiah 66 verse 4. So, I will choose their punishment. Ayan po sabi po ng Panginoon I will choose their punishment. I will bring terror upon them. Because I called and no one answered, I spoke and no one listened, but they did evil in my sight and chose that in which I did not delight. Ayan po. Pinili nila yung kung ano yung kinasusuklaman ng Diyos, kung hindi niya delight, hindi siya nasisiyahan, yun ang pinili nila na gawin hindi ba? Bakit niya mumurahin ang Diyos, hindi ba? Nagtataka nga ako bakit ang dami pang religious leader na sumusuporta dyan. Ako po ay born again ako, Pero pag narinig ko na ganyang tao, ay lalayo na ako. Kasi nga yung tatay ko, sinasabihan ako nung maliit pa ako Boy, sabi niya, boy, huwag kang lalapit dyan. Huwag kang lalapit dyan. Ay yun na nga ay marinig mo sa isang tao, nag-iinuman sila, kaya daw niyang pagsilbihan sa munti. Hindi ba? Kaya ko kanyang pagsilbihan yan sa munti. Ang ibig sabihin niyan, papatayin niya yung tao. At kaya daw niyang mabilanggo sa munti. Yun ang ibig sabihin. Nung kinikwento ko sa tatay ko yan, dahil nga ay sa mga inuman, naandong kami kasi pinupulot namin yung mga pitsa binibilang namin yung mga pitsa. Yung tansan, ay naririnig ko ganyan ang kwentuhan nila paglasing na. Boy, sabi ng tatay ko, huwag kang lalapit dyan. Ganun po yan. Sige po at hanggang dito na lang po at sana po sa ating pakikinig ay may natututunan tayo at dinadalahan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay mabigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.